Alleluia, 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 Alleluia. Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaang gantimpala ninyong tanan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kaniyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom, sapagkat kayo ay bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginawahan, sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsitatwa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maraming beses pong inulit sa ating ebanghelyo ang salitang mapalad. Una, dapat klarado sa atin na magkaiba ang salitang kapalaran sa pagpapala. Sa wikang Ingles, luck ang tinutukoy ng salitang kapalaran, samantalang blessed o blessing naman ang tinutukoy ng salitang mapalad o pagpapala.
Kaya ang taong pinagpala, sinasabi nating blessed or blessed. Minsan, tinitignan po natin ang ating buhay na tila baga isang kapalaran na itinataya natin ang ating mga sarili sa iba't ibang uri ng paniniwala at kasabihan. Ang iba naman sa atin nakalulungkot, gumagamit at naniniwala pa sa mga tinatawag na pampaswerte para mabago lamang ang kanilang kapalaran. Kapag may hindi magandang nangyari, madalas nating sinasabi, ganun talaga kapalaran mo yan. O baka ito ang ating kapalaran. Ngunit kung tayo po ay may pananampalataya, mga kapatid kay Kristo, hindi natin dapat tinitingnan ang ating buhay na isang kapalaran, kung hindi isang pagpapala. Uulitin ko po, sa mata ng taong may pananampalataya, ang buhay ay hindi isang kapalaran, kung hindi ito ay isang pagpapala. Mga kapatid kay Kristo, tampok sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang pangaral ni Jesus sa bundok. Narinig nating binanggit ni Jesus Nazareno ang mga pagpapalang ito. Malinaw na ipinahayag niya kung sino ang tunay na mapapalad. Binanggit niya ang mapapalad, hindi ang mayayaman sa lipunan, hindi yung maraming nalikom na material na bagay sa lupa, hindi ang mga maiimpluwensya sa lipunan at mga makapangyarihan, subalit ang mga taong itinuturing na mapalad ay yung mga sawimpalad, naghihikahos sa buhay. Bakit? Sapagkat ibinibigay nila ang kanilang buong pagtitiwala, walang iba kung hindi sa Diyos. Uulitin ko po, sino ang mga taong pinagpala? Mga taong ibinibigay ng buong pagtitiwala, umaasa sa kapangyarihan at habag ng may kapal. Kaya dapat po klarado sa atin, hindi masama ang magkaroon ng kaunting karangalan, kapangyarihan o kayamanan. Lagi kong sinasabi, ang lahat ng ito ay mga biyaya at pagpapaling galing sa Diyos. Kung marami tayo nito, dapat gagamitin natin sa tama. Hindi natin gagamitin para sa ating pansariling kapakanan, samantalang ang ating mga kapatid ay naghihirap at nagdurusa. Huwag nating gagamitin ang ating kapangyarihan upang pagsamantalahan ang kahinaan ng ibang tao, sapagkat ang tunay na pagpapala ay maging pagpapala ka rin para sa iba. Uulitin ko po, ang ibig sabihin ng pinagpala ay maging pagpapala at biyaya ka rin para sa iba. Ang mga biyayang natatanggap mo, ibinabalik mo sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi sa kapwa-tao. At hindi mo ginagamit ang mga yaman o kapangyarihang ipinagkaloob sa iyo
para payamanin mo ang iyong sarili. Kaya ang pagtawag ng Panginoon sa atin ay upang makibahagi at makipagtulungan sa misyon ng Diyos sa pagkakaroon ng isang banal na pamumuhay na maghahatid sa atin ng ibayong pagpapala. Sa kabila po ng ating kahinaan at napakaraming pagkukulang sa Diyos, hindi tayo mauubusan ng mga biyayang makalangit mula sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos mismo sapat na upang tayo ay mabuhay na punong-puno ng pagpapala. Mga kapatid kay Kristo, sa pagpapatuloy ng ating banal na Eucharistia, naway tunay tayong makapamuhay bilang mga mapapalad at pinagpalang nilalang ng Diyos, na ang lahat ng ating mga nakamit na pagpapala at mga pagpapalang ating nakakamit at makakamit pa lamang ay maging pagpapala din at inspirasyon para sa iba. Inspirasyon upang patuloy tayong mamuhay ng matapat at may kababaang loob na sundin ang lahat ng kalooban ng Ama. Muli, ang tunay na pinagpala ay maging mabuting pagpapala din para sa iba. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.